Basahin po natin na nakasulat mula po sa Book of Acts, chapter 4, verses 23 to 31. As soon as they were freed, Peter and John returned to the other believers and told them what the leading priests and elders had said. When they heard the report, all the believers lifted their voices together in prayer to God. O sovereign Lord, creator of heaven and earth, the sea, and everything in them. You spoke long ago by the Holy Spirit through our ancestor David, your servant, saying, why were the nations so angry? Why did they waste their time with futile plans? The kings of the earth prepared for battle. The rulers gathered together against the Lord and against his Messiah. In fact, this has happened here in this very city. For Herod Antipas, Pontius Pilate the governor, the Gentiles and the people of Israel were all united against Jesus, your holy servant, whom you anointed. But everything they did was determined beforehand according to your will. And now, O Lord, hear their threats, and give us your servants great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. After this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay Praying Earth-Shaking Prayers. Ito po ay isang kahangahangang kwento ng isang church na naging powerful dahil pinili po nilang manalangin, maniwala at tumanggap. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos nilang manalangin, silang lahat ay napuspos ng Holy Spirit. Pagkatapos nilang manalangin, silang lahat ay buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nang sila'y mag-pray, sila'y nagkaisa sa puso at isip. Nang sila'y mag-pray, kumilos at ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Tandaan po natin to. Ang kapangyarihan ng Diyos ay pinakakawalan sa pamamagitan ng isang praying church. Ang early church ay madalas magtipon upang mag-pray. At ganun din dapat ang gawin natin. Ngunit mayroong problema sa maraming churches ngayon. Malungkot man pong sabihin na wala na ang kahalagahan ng prayer meeting. Sa totoo lang, pinakakaunti ang dumadalo sa prayer meeting kumpara po sa mga dumadalo sa mga Sunday services at sa iba pang mga gawain o programs ng church. Kakaunti lang ang talagang willing at committed na maglaan ng oras para umattend ng prayer meeting. At maging mga church leaders ay bihira rin pong dumalo. Naglalaan sila ng oras para sa mga social gatherings, ngunit ang panalangin at prayer meeting ay nasa hulihan ng kanilang priorities. Tayo po ay nabubuhay sa generation na kailangan muling matutuhan ang kahalagahan po ng prayer. Bakit? Dahil kung talagang gusto nating lumago sa pananampalataya, lalong mapalapit sa Diyos at maliwanag na marinig ang kanyang tinig, kailangan po nating magbabad sa prayer. Sa mga verses po na binasa natin, makikita natin kung ano ang mangyayari sa isang church na obedient sa salita po ng Diyos. Ngayon, basahin po natin ang nakasulat mula po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang mga conditions po dito para maisakatuparan ang pangako ng Diyos ay mababasa natin. Nakasulat po, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Ano ang ipinagpe-pray natin kapag tayo'y nagpe-pray? Hinahanap ba natin ang mukha o presence ng Diyos? Nagpapakumbaba talaga ba tayo sa kanyang harapan? Nagsisisi at tinatalikuran ba talaga natin ang ating mga nagawang kasalanan? Inaasahan ba talaga natin na pakikinggan at sasagutin ng Diyos ang ating ipinapanalangin? Ipinagpe-pray ba natin ang kaligtasan ng mga miyembro ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, at ng ating mga mahal sa buhay? Ipinagpe-pray ba natin ang mga taong nasa paligid natin? Ipinagpe-pray ba natin ang kalayaan ng mga taong gapos ng kaaway? Kapag nag-pray ka ng ganitong prayers, naniniwala ka ba talaga na sasagutin ka ng Diyos? Kapag nag-pray ka, ipinagpe-pray mo ba na pagpalain ka ng Diyos at gawin kanyang channel of blessing? Kapag nag-pray ka, ipinagpe-pray mo ba na ang mga servant leaders ng iyong church na kinabibilangan? Kapag nag-pray ka, ipinagpe-pray mo ba ang finances at proyekto ng iyong church? Kapag nag-pray ka, ipinagpe-pray mo ba ang paglago ng bawat miyembro ng church na kinabibilangan mo? Kaibigan, tandaan mo itong mabuti. A praying church is a church focused on God. A praying church is a worshiping church. A praying church is a giving church. A praying church is a church where people grow in the Lord.
and love and serve each other for God's glory. A praying church is a church where spiritual gifts are evident. A praying church is a church that knows God is the answer to every problem and that God can break every chain that binds. A praying church is a powerful church. A praying church prays, believes, and receives. Ito ay pinatunayan po ng early church sa Book of Acts. You see, there's power in the name of Jesus, power to break every physical, spiritual, or emotional chain. Nawa po, ma-encourage po tayo ngayong gabi at habang tayo nabubuhay to pray, believe, and receive. Glory to God.